Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dolindo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko personal na karanasan. Karanasan ito ng lolo ko. Nangyari ito doon sa lugar ng Kalaskaan, sa may Bais, Negros Oriental, kung saan siya lumaki. Ayon sa lolo ko na pangalanan nating Joaquin, itong lugar ng Kalaskaan ay pinamamahayan nito ng mga Kastila dati. Ginawang kuta, nagtayo ng pamayanan at nagkaroon ng mga asawang Pinoy. Hindi na itong iba gawa ng makikita naman sa lugar ang kasaysayan ng mga Kastila. May mga bahay dito na malalaki at gawa pa sa panahon ng Espanyol. Pero hindi pumapatungkol doon ang kwento. Kung hindi ang isang tagpo na minsan nang naglagay kay Lolo Joaquin sa kamatayan. Nangyari ito dekada 70. Na mga panahong ito, nasa 18 anyos si Lolo Joaquin. Nakatira daw sila sa likod ng isang hasyenda noon. Hasyenda na may malaking bahay sa gitna, pero wala naman umano noong nakatira. Pinangangalagaan ng lugar. May mga katiwala na naglilinis ng paligid at nagpapanatili din ng kalinisan sa bahay na ito. Ang nakatira kasi doon, nasa ibang bansa. Yung mga katiwala, mga kaibigan daw ito ni Joaquin. Magkapatid, babae at lalaki. Pangalanan natin silang Rumbino at Elena. Bali itong si Elena umano ang kababata ni Joaquin, habang si Rumbino naman ay nasa mahigit 20 ng edad na mga panahon na yon. Sinunod lamang ng mga ito ang trabahong nakagawian ng kanilang mga magulang. Kumbaga sila nang humahalili sa pangangalaga ng bahay na yon. Itong si Joaquin, minsan nang nakiusap sa magkapatid na kung maaari ay pasilip daw sa loob ng malaking bahay. Kahit papaano ay makasilay man lamang siya sa kung ano ang postura ng loob ng bahay mula sa mayamang angkan. Pero hindi umano pumapayag si Rumbino. Bawal daw kasi. Sila nga ay maingat habang naglilinis sa loob. Ni isang beses ay hindi daw nila nakita ang loob ng mga silid nun. Hanggang sala lamang sila, beranda at sa iba pang nakapaligid. Itong bahay na ito ay napakalapad. Nakaangat ang sahig sa lupa na may mga malalaking haligi nun. Parang dalawang palapag yun gawa ng may parte daw dito na patungong atik. Sobrang dilim do doon at ni minsan ay hindi umano sinubok ng magkapatid na usisain kung anong meron dito. Lalo pat para umanong may tumatakbo lagi na animoy bata. Isabay pa dyan ang iyak ng isang sanggol. Tapos ay nagiging tunog ng pusa nun. Wala naman yung may-ari eh. Walang magagalit. Ano ba kayo? Kaibigan ko naman kayo eh. Sige na, hindi naman ako magnanakaw eh. Kilala niyo ako. Hay nako sa'yo, Joaquin. Oo, walang tao. Wala dito yung nakatira pero paano yun yung mga magulang namin, di ba? Sila yung pinapabantay. Kami lang yung humahalili sa paglilinis. Lagot tayo sa mga magulang namin kapag nalaman nila to. Pag-uusap daw nila noon. Tanghali yun at nasa ibaba ng bahay silang tatlo. Napakalawak ng paligid. Mga puno ng naglalaki ang akasya makikita dito. Ilang mga nara, mahogany at balete. Sumabat naman daw noon si Elena. Ang sabi ay payagan na lamang si Lolo Joaquin. Saglit lang naman umano. Pero wag daw ng mga oras na yon gawa ng ang mga magulang na magkapatid. Baka nandoon lang sa paligid. Nakamasid. Tumango si Rumbino. Tapos ay hinamon si Joaquin nun. Total ay gusto daw makita nito ang loob. Bakit hindi daw gawin yun sa gabi? Hindi nila sasara ng pintuan. Hahayaan lamang daw nilang pumasok si Joaquin doon. Pwedeng doon pa matulog.
Huwag lang daw galawin ang mga bagay na makikita. Nagreklamo si Joaquin. Nakakakilabot na nga umano tingnan sa labas ng bahay kahit may araw. Paano pa kaya kung gabi na? Tsaka may bata pang umiyak base sa sinabi ng dalawa nun. O di kung ayaw mo, di wag na lang. Yun lang naman yung pagkakataon na nakasiguro kami na walang nakamasid sa'yo eh. Maliban na lang sa akin. Kasi nga hanggang hating gabi naman yung pagbabantay ko dyan. Pero nasa baba lang ako Hindi ko sinubok umakyat ng bahay sa gabi. Kaya nga hinahamon kita eh. Para na rin kahit papaano maging panatag ako sa kung ano ba talagang naririnig ko dyan gabi-gabi. Suriin mo Tingnan mo kung pusa lang ba o bata. Walang hiyang yan. Sinasamantala mo naman yung kapusukan ko eh. Sige, mamayang gabi. Bukas naman yung ilaw, no? Sa beranda lang yung bukas, Joaquin. Sa loob na kapatay. Huwag mong bubuksan na. Kitang-kitang yung amag ng bahay. Hanggang amin kapag binuksan mo yung ilaw, kitang-kita yan. Kukutusan talaga kita. Ayun na nga. Kinagat na yun ni Joaquin. Nakakahiya naman daw magpakita ng kaduwagan samantalang kagustuhan niya naman talaga ito. Tsaka itong si Joaquin ay may lihim umanong pagkagusto kay Elena. Isa sa dahilan kung bakit siya dikit ng dikit sa magkapatid. Dahil dito. Napag-usapan umano ng mga 9:00 yon. Yun ang oras na isinaad ni Robino para buksan ang pintuan. Ito din ang mga sandaling tulog na umano ang mga magulang nito mga katiwala. Dumating ng mas maaga si Joaquin. Inaasahan niyang naroroon na si Robino. 8:00 pa daw nun. Pero wala ang kuya ni Elena. Maging si Elena noon ay wala din. Tinatanaw niyang biranda at baka naroroon nakatambay pero walang tao. At ang ipinagtataka niya sa mga sandaling yon, bukas ang pintuan. Hindi tumupad sa usapan si Robino. Akala niya bubuksan ito sa 9:00. At sa mga oras na yun ay naroroon dapat si Robino pero wala. Bukas daw. Yung tipong may siwang ng konti na mahahalata talaga na hindi nakakapit ang trangkador. Inantay niya muna saglit. Baka dadating ang magkapatid mamaya-maya lang. Pero lumampas na sa napag-usapang oras ay wala pa rin ang mga ito. Mag-aalas 10 na lang. Wala pang mga yon. Naiisip ni Joaquin na baka nasa loob si Robino. Baka napagkakatuwaan siya nito. Nagugulatin siya sa oras na makapasok at natitiyak umano siya sa mga puntong yun na nakaumang na ito sa likod ng pintuan. Kung kaya namang napangisi si Joaquin. Tumambay ito saglit sa tabi ng malaking puno ng akasya. Nasa harap lang yun ng beranda. Mga 4 na dipa ang layo. Sinisipat niya kung may sisilip ba sa siwang na yon. Pero ni ultimo paggalaw ng pintuan. Wala. Tsaka, wala din siyang naririnig na kalabog ng sahig na siyang magiging indikasyon na may tao sa may itaas. Sabi niya pa sa sarili, walang hiya daw si Robino. Nakakasiguro umano siya na nagtitiis lang sa itaas itong si Robino noon. May isa pagkapilyo din kasi ito. Malakas mang trip kumbaga. Kaya naman ang ginawa ng binata noon ay umakyat siya sa may beranda. At habang nangyayari ito ay nagpaparinig daw siya ng, "Alam kong nariyan ka lang sa loob. Gugulatin mo pa ako Hindi mo ako maluloko." Pagkatapos niya magsalita ay diretso na ito sa pagbukas ng pintuan. Pero nakadistansya ang kanyang katawan. Nakahanda na yun sa mangyaring gulatan. Pero wala umano. Tinamaan ng ilaw sa loob pero walang katao-tao. Sinisipat niya sa bawat gilid pero wala talaga. Nang masiguro na wala si Robino, pumasok ang binata. May konting detalye naman siyang natatanaw gawa ng may ilaw sa may beranda nun. Yung pinto ng mga silid napakalaki. Nasa 6 daw ang silid na yon. Para bang pinagdikit na kabawang ang postura ng mga ito. Napakalawak ng sala, maraming gamit, malalaking aparador, muebles, salamin,
pasong singlaki ng tao, mga larawan at naglalakihang figurin. Sinasangbit niya daw si Rumbino, pati si Elena. Mahinang pagsambit na may halong pangungumedya pero wala umanong tumutugon. Binuksan niya ang bintana na pumapabor sa may liwanag. Bali may isang parte doon na may liwanag at nasa kaliwang bahagi ito ng bahay. Kumbaga, poste na tabi ng akasya. Naroon ang kasing hardin. Mas nagkaroon ng banaag sa loob nun. Hindi niya binuksan sa may kanang banda gawa ng doon bandang bahay nila Rumbino. Inulit niyang pagtawag hanggang sa may sumagot umano. Boses yun ng babae. Hindi niya alam kung saan galing kaya naman inulit-ulit niya ang pagsangbit nun. Baka si Elena na umano ito. Hanggang sa nakarinig siya ng mga yapak ng paa sa may kisame. Pahinto-hinto ito at may kasama pa yung mahinang hagikik. Mabilis niyang naalala na may atik pala ang bahay. Kaya naman hinanap ang daanan kung saan banda. Habang napapadaan daw siya sa pinto ng bawat silid nun. Para umanong may tao. Lumalangit-ngit pa ang sahig ng bawat silid. Pero naisip niyang galing sa tapak niya ang langit-ngit na yon. Kahoy kasi ang sahig. Mahaba at makakapal na tabla ito na mula sa puno ng lawaan. Hanggang sa nakarating siya sa dulo. Dito niya nakita ang maliit na espasyo na sobrang dilim. Hindi magandang biro to ah. Huwag niyo akong gugulatin. Sisigaw talaga ako ng pagkalakas-lakas na abot sa bahay niyo. Pagkatapos magsalita ay umabante siya ng lakad. Pasilyo ito na unti-unti niyang naaaninag ang dulo nun. May hagdan. Wari niya ito na ang patungong itaas. Bumuntong hininga umano si Joaquin. Nang malapit na sa may hagdan, nakaamoy siya ng napakasangsang na samyo. Hindi niya mawari kung ano ito. Basta masangsang at talagang hindi niya ito nagugustuhan. May bintana sa gilid. Inusog niyang trangkador. Nagkaroon ng konting siwang. Sakto, may liwanag na daw nun. Dito at kahit sobrang dilim ay nakikita niya ang detalye ng hagdan na paikot patungo sa may itaas. May banaag doon sa taas na yon. Tila ba may bintana na nakabukas sa atik. Dahan-dahan siyang humahakbang sa bawat baitang ng hagdan. Kada hakbang, nakakapangilabot umano na langit-ngit. Ang nililikha niya noon. Hanggang sa nakaumang na ang kanyang ulo sa may sahig. Ginala niya ng tanawang lugar. At dito ay nakita niyang bukas nga ang isang bintana. Na kung saan naman doon din ito nakadireksyon sa may poste. Pero hindi katulad ng bintana sa may sala. Kasi nga sa atik maliit lang nakakasyang tao kapag gumapang ka doon. Tapos ang tabon parang decoratives na salamin sa simbahan. Tuluyan siyang pumanik. Dito niya pagtanto na doon galing ang napakasangsang na amoy na yon. Inisip niya na baka may patay na daga. Baka naglagay ng lason para sa daga sila Rumbino. Nakadali ito ng daga at nabulok na lamang yon. Maliit lamang ang silid na ito. Kisame lang yun na may bintana. May mga gamit pero hindi niya matukoy. Yung iba kasi parang nabalot ng alikabok nun. Maliban na lamang sa tumbang aparador. Kitang-kita niya ito gawa ng may salamin na nakatihaya. Lumabas na kayo, narito na ako. Kala niyo hindi ako takot no? Wika ni Joaquin. Pero wala umanong sumabat. Hindi niya na naririnig ang boses ng babae. Yun bang duda si Joaquin na galing kay Elena? Isa-isa niyang sinilip ang likod ng mga gamit doon. Hanggang sa nakapansin siya ng anino na tila ba nagtatago sa malaking tumbang aparador. Lumipat ito na wari ba'y umiikot yun sa bagay na pinagtataguan. Pagpatong ni Joaquin sa may aparador na yon, napangisi siya sa inaakalang
Si Elena ito. Tapos si Rombino ay baka nakatago lang din pero nasa ibaba. At una niyang nakita ay si Elena. Babae daw kasi ang postura nun. Hanggang sa nagpabigkas siya ng kahalayan, gawa ng iniisip niyang pinagkakatuwaan siya nun. Kaya naman pinatas niya ito. Matapos makapagsalita ay unti-unting tumatayo yung nakatagong yon. Hindi maaninag ni Joaquin ang mukha gawa ng sumasalungat kasi ang liwanag. Nakarap siya sa liwanag sa mga sandaling ito. Pero nakakasigurado siyang babae yon. Nilapitan niya at akmang dadakmain pero noong makita niya ang detalye ng mukha, nanigas ang katawan ni Joaquin noon. Napakapangit daw nito, Sir Seth. Yung mga mata, dilaw lang na may pula ang nakikita niya. Yung kilabot sa buo niyang katawan, para bang wala nang mapaglagyan. Hindi nakagalaw si Joaquin. Hanggang sa tumungtong umano itong nilalang na ito. Tapos ay mas naging malinaw na ang kanyang itsura. Lalo na noong kumabig pa kanan yon at tamaan ng husto ng liwanag ng katawan. Mamasa-masa umano ang katawan niya na para bang nanglilimay dito sa kung anong langis. Tapos yung buhok, parang singkapal ng alambre. Ilang mga sandali lang ay narinig niya ang hagikik nito. Bumuka ang bibig ng malaki at doon namutawi ang tinig na para bang isang nakakatakot na pusa. Walang ano-anong mabilis itong lumundag at tatalon sana diretso dun sa baba ng hindi dumadaan sa hagdan. Pero hinablot umano ang kanyang damit. Hinila at sinakal bigla. Itinulak siya nitong babae hanggang sa sumalampak ang kanyang katawan sa bubungan. Napakalakas umano nun. Nakatitig lamang sa kanya ang nalilisik na mga mata. Buka ng buka ang bibig. Kung hindi tunog pusa ang narinig niya mula dito, nagiging iyak ng maliit na bata. Mantakin yung ito palang naririnig nila Rombino doon. Sumigaw si Joaquin, pero tinakpan naman ng aswang ang kanyang bibig noon. Ang laki daw ng kamay, kaya pala umaabot hanggang batok ang pagkakasakal sa kanya. Hindi naman mahigpit, sadyang inaangat lamang siya nito. Nagpupumigla si Joaquin hanggang sa sinipa niya raw ng sinipa yon. Pero sobrang kunat. Hindi man lang nasasaktan. Kaya naman hinablot niya ang buhok sabay buong puwersang hinila pababa. Dito na umatungal lang nilalang. Binitawan siya nun. Tumakbo si Joaquin. Pababa yon. Para umanong isang akbang lang ang napakaraming baitang na yon. Pagkalabas niya ng bahay, doon siya sa may liwanag nagpahinga. Humahango siya, nakatingala sa may bintana sa atik at hindi napapakali. Maya-maya ay nakita niyang paparating si Rombino kasama si Elena. Mabilis ang paglalakad ng mga ito. At nang bumungad na sa kanya ay nagtanong sa kung ano daw ang nangyari at tila kumakalabog ang malaking bahay. Ang sabi naman ni Joaquin, siya daw yon. Umakyat na umano siya ng bahay at walang tao. Akala niya ay naroroon na magkapatid. Pero wala. Tapos ay nakarinig siya ng boses ng babae, kaya naman inalam niya sa kung saan galing yon. Nung mapagtanto niyang galing sa kisame ay hinanap niyang hagdan patungong atik at nasilayan niya roon ang ubod ng pangit na nilalang na ito. Doon galing ang nililikhang tinig na parang pusa at umiiyak na bata. Hindi naman kaagad naniniwala ang dalawa. Nagkakatitigan pa mga ito. Nawari matatawa. Hanggang sa nagsalita si Rombino. Ang sabi ay mabuti na lang at wala daw ang mga magulang nila. Umalis ito gawa ng namatayan ng kaanak. Kaya nga natagalan sila ni Elena. Kasi nga, inihatid pa nila ang mga magulang sa may sentro ng bais noon. Kaya pala wala kayo.
Pero totoo yung mga sinasabi ko. Sinakal ako. Tingnan niyo, di ba? Ayun, may sugat. Wala, pawisan ka lang. Alam ko yung naglilika ng ingay sa taas. Nasilip ko na yun dati. Tinatakot lang kita. Pusa lang yun. Alam mo naman yung pusa kapag naglilika ng ingay eh. Kaboses yung batang paslit. Sabing may aswang rumbino eh. Magiging ganito ba ako kabalisa kung wala pa? Sinakal nga ako, maniwala naman kayo sa akin. Pero sa likod ng mga sinabi ni Joaquin, hindi naniwala si Rumbino at si Elena. Ang sabi pa ng babae ay maliliit pa lamang sila ay kabisado na nila ang bahay. Maliban na lang sa mga silid nun, dahil nga bawal talaga buksan. May mga mamahaling mga gamit umano. Hindi na lang nagsalita si Joaquin. Ito namang si Rumbino ay umakyat ng bahay. Pinakiramdaman niya si Rumbino dahil alam niyang aakit din yun doon sa attic. Hanggang sa sumilip daw yun sa bintana. Bit-bit nito ang isang pusa noon. Ang sabi ay duwag lamang daw si Joaquin, kung kaya't kung ano-ano na lamang ang nakikita niya. Umuwi si Joaquin at noong makarating daw sa bahay, tumambay muna ito sa kanilang beranda. Itong bahay nila ay kasunod lamang ng bahay nila Rumbino at Elena. Kasunod man yun medyo distansya pa rin naman umano. Ang kasama niya sa bahay, ang nanay niya at ang amain. Patay na kasi ang tatay ni Joaquin noon. Tapos nagkaroon ng bagong kasamang nanay at may naging anak ang mga ito na siya namang kapatid ni Joaquin sa ina. Lalaki yun tapos maliit pa. Yun namang bahay, karaniwang bungalow na gawa sa kahoy at may pawid na bubong. Itong dingding ay amakan, bagay na simpleng bahay lang na may magandang beranda. Ang nakapaligid naman sa bahay, mga mais at makikita sa unahan ng malawak na lupain na may tanim na mga tubo. Habang nakatambay umano sa beranda, sa hindi malamang dahilan, may napansin siyang napadaan umano sa gilid ng bahay nila. Inaakala niya lang noon na baka nanay niya ito. Pusturang babae. Sinubukan niyang tawagin pero wala umanong tumugon. Hanggang sa sinundan niya daw yon sa may likod. Patungo kasi ito sa likod. Dito ay walang ano-anong. May sumunggab daw sa kanya ng pagkabilis-bilis noon. Kinaladkad siya sa may maisa nila. Hindi siya nakasigaw noon gawa ng mabilis talaga ang pangyayari. Ang namamayani pa umano kay Joaquin noon ay ang matinding pagkagulat. Hanggang sa tila ibinalibag daw siya noon. Pagkalayo-layo ng pagkatilapon ng binata. Nagpagulong-gulong ito sa may uma. Hanggang sa nahulog umano siya sa may kanal ng tubuhan. Dito ay napadaing si Joaquin dahil naumpog siya sa bato. Sa mga sandaling ito, may liwanag ng konti sa lugar na yon. Malapit na kasi ito sa may bandang kalsada. Pero walang mga bahay, mga tubo lang. Gumapang si Joaquin patungo sa ibabaw ng kanal. At dito niya napansin na bali ang isa niyang kamay. Nakabaliktad daw ang kanang palad niya noon. Dito sa may pulso niya banda ang baling buto. At doon din nagsimulang mamanhid ang kanyang kamay noon, habang dahan-dahang sumasakit. Ito ang rason kung bakit baluktot ang isang kamay ng lolo noon. Nahilot ito pero hindi bumalik sa orihinal na postura. Tsaka may iba pang mga bakas sa kanyang katawan. Ayon kay lolo, kamay niya lang ang bali pero parang ang buo niyang katawan ang masakit. Ni hindi umano siya makatayo. Hanggang sa nasilayan niya yung babae noon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kung hindi siya nagkakamali ay ito yung babaeng naroroon sa may attic ng malaking bahay. At kung hindi din siya nagkakamali, yun yung humila sa kanya ng pagkabilis-bilis. Wari ba'y hindi niya lubos mapagtanto ang lahat ng mga panahon na yon. Palapit daw yun sa kanya. Kung kaya naman nagsisisigaw si Joaquin habang pilit na iginagapang ang katawan palayo. Patungo na siya sa may kalsada.
Hindi pa daw maayos ang kalsada noon na natatapat sa kanilang lugar. May parting semento. May parte ding lupa na inabunuhan lang ng graba. Nagmamakasakali si Joaquin na baka may dumaang sasakyan pero wala. At wala ding nakakarinig sa kanya noon. Dahil kung meron pa, sa lakas ng pagkakasigaw niya dapat may lumapit ng tao. Hanggang sa naabutan umano siya nitong aswang. Hinablot ang kanyang paa. Hinila siya patungo sa loob ng tubuan. Mababa pa ang mga tubo. Bali hanggang bewang pa lamang ang taas nun. Kinakaladkad siya ng nilalang habang patuloy sa pagsisisigaw. Ang layo umano ng pinagdalhan niya nun. Patungo pa ito sa dagat. Bigla siyang inangat tapos inihampas daw siya sa isang puno. Umatungal lalo sa sakit itong si Joaquin. Kung kanina ay nagagawa niyang palaga ng aswang, ngayon hindi na. Balikas ang isa niyang kamay at kapag iginalaw niya umano ang kanyang katawan, mas lalong sumasakit ito. Hinila pa nga umano yung bali niya tapos para bang bubunutin ng nilalang ang kamay niya noon. Umiiyak na si Joaquin. Nagmamakaawa ito na wag papatayin. Wala naman siyang ginagawang masama dito. Sadyang hindi lang inaasahan na magkikita sila doon sa may itaas ng bahay na yon. Pero sa likod ng kanyang mga sinabi, hindi umimik ang babae. Maliban na lamang sa tinig nito na kapareha lamang ng narinig niya kanina. Yung parang malaking pusa at umiiyak na paslit. Tinakma ang kanyang kwelyuhan. Pinunit umano ang damit sabay daga nito sa kanyang katawan. Nakapatong ang nilalang sa kanyang dibdib nun. Kinakalmot siya. Sinasalag naman ni Lolo ng kamay pero mas lalo lamang siyang nasasaktan. Lalo na kapag natatamaan ng baling kamay niya. Ayon sa kanya ay kakainin umano siya nito. Wala siyang magawa dahil nga hinang-hina na siya nun. Tinapakan daw ng nilalang ang kanyang baling kamay. Kanan daw. Hinampas naman ang kanyang dibdib noon gamit ng kamay ng nilalang. Damang-dama niya ang pagbaon umano ng mga kuko. Parang bibiyakin umano nito ang kanyang dibdib noon. Hindi siya nagkamali. Matapos lang noon, ito namang isang kamay ng aswang ay dinukot ang ibaba ng kanyang tadyang. Kumbaga sa may sikmura na ito banda. Di ba nga may ribs dito? Ito umanong buto niyang sa pilitang hinahawakan at dahan-dahang iniinat pa itaas nun. Sobrang sakit na nun. Dama ni Joaquin ang pagsirit ng kanyang dugo sa may bandang dibdib. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umatungal ang babae. Bigla nitong nilubayan si Joaquin na para bang may tumamang mabigat na bagay sa may likuran niya. Pero hindi niya na nasundan pa ang mga nangyari nun dahil nawalan na siya ng malay. Nagising na lamang siya noon na nasa Dumaguete na, nasa publikong ospital. Balot ng benda ang kanyang katawan, habang ang kanyang kamay na nabali ay nakasemento ito. Tangan niya rin noon ang 3 uri ng suplemento na nakaugnay sa kanyang kaliwang kamay. Dugo yun, dextrose at gamot. Sobrang sakit ng kanyang katawan. Hindi ito halos makagalaw. Tapos ay nagngungulngul pa umano sa may dibdib niya banda. Nasa tabi niya ang kanyang ina at si Elena. Iniisip niya baka hindi totoo ang lahat na baka itong nakikita niya ay laro na lamang yun ng diwa habang nawawalan na ng buhay noon. Pero bigla umano siyang hinapuhap sa ulo ng kanyang nanay na pangalanan nating Rosalia. Ang sabi nito, mabuti ka mo at nagkamalay na si Joaquin. 2 araw na daw itong natutulog. Akala ng nanay niya noon na hindi kakayanin ng binata ang mga tinamong pinsala sa katawan. Bali ang kamay. May bali din sa may tadyang. 2 buto sa tadyang ang bali nun. Sumabat naman si Elena at ang sabi, ang kuya niya umano ang nakaresponde kay Joaquin. Pinuntahan daw si Joaquin ni Rumbino dahil may natuklasan si Rumbino noon. Doon daw sa atik ng bahay
ay may babaeng biglang lumabas sa bintana. Kitang-kita niya umano ang paglundag nito pababa ng hindi man lamang nasaktan nun. At dali-dali yung tumakbo sa may madilim hanggang sa naglaho. Totoo pa lang talaga na may aswang doon na nakaharap si Joaquin. Pero nang makarating naman umano si Rumbino sa bahay nila Joaquin nun, wala doon ang binata. Inisip niyang baka nasa loob na ng bahay pero napansin niyang may kumakahul umanong aso doon banda sa may maisan. Aso yun ng isa pa nilang kapitbahay. Sinubukan umanong suriin ni Joaquin kung anong nangyari. Na baka ito yung aswang na lumabas mula sa atik. Baka yun ang kinakahulan ng aso. Hanggang sa noong nakarating na siya sa may lugar, nakita niya ang nakahawi-hawi umanong maisan. Sinundan niya ang bakas hanggang sa makarating sa may kalsada. At dito siya nakapansin ng nakawasig-wasig na mga damo at may bakas na dugo nun. Maya-maya pa, narinig ni Rumbino ang tinig na pamilyar sa kanya. Yung pusa na parang umiiyak na bata. Kasabay pa nito ang mahinang ungol ng tao nun. Mabilis na tinungo yun ni Rumbino. At doon ay nasilayan niya umano ang nilalang na nakapatong kay Joaquin. Dali-daling kumuha ng malaking bato si Rumbino at pinukpok ang ulo ng nilalang. Pero sa may balikat tumama. Doon na kumalas ang babae pero naglaho ito bigla. Itong si Joaquin ay nanginginig na para bang mababawian na ng buhay. Halos mauka umano ang tadyang sa may bandang sikmura at napakaraming sugat noon. Walang ano-anong nanghingi ng tulong si Rumbino. Akala niya patay na si Joaquin, pero humihinga pa pala ito. Lalo na noong malapatan ng paunang gamutan. Hanggang sa kinarga sa ambulansya at dinala sa Dumaguete. Yung aswang nga pala, napatay ng mga tao dun sa atin. Kasi nga doon lang ito umuwi sa may taas ng lumang bahay. Wala kaming alam na may nananahan pala doong aswang. Baka taga ibang lugar to dahil nga sa ligtas yung pataguan. Doon tumambay at tumadaan lang sa bintana kapag lumalabas. Wika ni Elena. Dagdag pa ng dalaga. Ayon daw sa mga magulang nila Rumbino, posibleng matagal na yung nagtatago sa may itaas kasi nga matagal na silang nakakapansin ng tila may kung anong kumakalabog at naglalakad sa kisame. Inaakala lang na baka multo o hindi naman kaya tiyanak kasi nga may naririnig silang batang umiiyak at tinig ng pusang malaki nun. Hindi naman may pagkakaila dahil parang haunted house na talaga yon pero yun pala, aswang daw pala ito. Dapat hindi sila natakot. Dapat ay inusisa nila ng hustong itaas banda. Nagkataon pa talagang si Joaquin daw ang nakatuklas. At syempre, dahil nalaman na roon nagtatago ang nilalang, baka pinuntirya ang binata. Hindi nakapagsalita si Joaquin. Tanging iyak lamang ang kanyang nagawa nun. Nagpapasalamat siya at nasalba pa ang kanyang buhay. Kung nahuli lang ng ilang mga segundo si Rumbino, wala na. Baka pinaglalamay na si Lolo nun. Maraming naniniwala ng aswang na ito mula sa bukiran ng Amlan. Kasi nga may nananalasa umanong mga aswang doon. Maraming nagboluntaryo na tugisin ang mga ito. May 2 napatay pero isang pamilya daw ang aswang at itong nagtatago sa may malaking bahay. Malaki ang posibilidad na miyembro yun ng nasabing pamilya ng aswang. Matagal nakalabas sa ospital si Rumbino. May halos 1 buwan. Ang masaklap, walang naniniwala doon sa ospital na aswang ang may gawa noon sa kanya. Ayon umano sa doktor, mitikal na nilalang lamang daw ang aswang na likha na mapaglarong isip noon. Walang katotohanan. Mga aso daw ang tumambang kay Joaquin at hindi aswang. Pero hindi naman talaga pinapanigan ng sensyang usapin yun kaya walang big deal dito. Ang importante ay pinaniniwalaan siya ng mga kaanak at ng mga kapitbahay. Nakalabas siya ng ospital pero meron pa siya noong semento sa kanang kamay. Itong sugat daw niya sa tadyang ang pinakamasakit sa lahat habang
nangyayari ang ginagawa ng aswang sa kanya. Damang-dama niya talagang pagkabali ng buto nun. Alam niyo bang buhat ng kwentong ito na isilang ang usaping huwag bibiruin ng aswang? Nagmula daw ito sa pangyaring yon. Si Joaquin kasi nun, ipinaliwanag kung ano ang kabuang nangyari. Nagtatago lamang daw yung aswang na ito. Baka takot ito sa kanya pero nang sabihan niya ng kahalayan, parang nagalit at talagang balak siyang patayin. Para malaman niyo talaga kung anong sinabi niya noon, bale, ganito daw. Kung lalaki ka, suntukan tayo. Pero kapag ikaw yan, Elena, at kapag nahuli kita, aanuin kita. Mga loko kayo ah. Basta kahalayan talagang sinabi niya. Which is bawal sang bitin dito ng mga malinaw gawa ng mayari talaga. At ito namang mga katagang ito, naging tanyag, tapos ginagamit ng mga nakakainom kapag may nagpaparamdam na aswang. Kaya itong mga lasing ay may kinalalagyan talaga. Abay sobra pa umano sa nadala. Ang iba pa nga, pinapatay. Kalimitan sa mga aswang na nagpapakita, mga kubot. Kalimitan din kasi sa mga kubot ay babae. Yung umatake kay Joaquin ay kubot yon. Mabahong uri ng kubot. May kubot din kasing hilason o sosyalero. Yung tipong may karunungan na kayang makisalamuha sa mga tao nang hindi namamalayang aswang pala. Nagkatuluyan si Joaquin at si Elena. Habang si Rumbino naman, pinatay na pagkamalang rebelde. Ito lamang po ay konting impormasyon sa naging buhay na nila noon pagkatapos ng nangyari. Nga pala, para sa mga gustong sumubok ng aswang, alam ko namang may mga matatapang talaga. Kung nakakarinig kayo ng mga huni o kahit anong tinig na pakiramdam nyo ay kakaiba, subukan yung gamitin ng talatang sinabi ni Joaquin. Walang takbuhan patibayin ng loob. Malay nyo, kumagat sa kung anong sadya nyo. Baka babaeng tao tapos gustong gusto din. Pero kapag iba ang pangbungad, good luck sa inyo.